Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buboy. Walang eksaktong taon. Iloilo. Buboy, pwede bang pakiinitan muna ako ng tubig? Masama ang pakiramdam ko eh. Ang aga-aga, umiikot ang paningin ko. Wika ni Tia Ason. Na paano po kayo, Tia? Sandali lang po ah. Gigisingin ko lang si nanay. Nay! Gising! Gising po, nay! Maglalako pa po tayo ng kakanin eh. Tanghali na po oh. Tulog pa rin kayo. Tsaka masama po yung pakiramdam ni Tia Ason. Nay, gising na po. Wika ni Buboy. Edad 10. Buboy, pwede ba? Mamaya mo na kulitin ng nanay mo. Madilim pa oh. Anong oras pa lang? Napagod niyang kagabi. Alam mo naman na madaming trabaho sa karinderya. Napabangon lang ako. Para kasing bumabaliktad yung sikmura ko eh. Initan mo na ako ng tubig, nak. Utos ni Tia Ason. Bigla namang naalimpungatan ng ina dahil kay Buboy. Ang aga-aga eh ang ingay niyong dalawa. Buboy, sige na. Maghanda ka na ng pwede nating makain dyan. Aalis tayo ng maaga. Siya nga pala, Ason. Anong oras dadating ang mga volunteer? Narinig ko kahapon. May parating na mga nurse sa baryo natin. Maiba nga ako, Ason. Putok ang balita na may gumagala na masasamang loba. Alam mo ba yung buntis dyan malapit sa kainan? Nako, natagpo ang wakwak ang tiyan. Teka, parang namumutla ka yata. Buntis ka din ba? Tanong ni Nanay Tere. Dagdag ng ina. Ayon sa mga saksi, bigla na lamang nagsisigaw ang biktima sa loob ng silid. Pero walang makapagsabi sa tunay na nangyari. Nadat na nila ito na wala ng buhay. Suspetsya ng mga tsismosang kapitbahay. Baka ang kalaguyo nito ang salarin sa pagpatay. Alam mo ba, hindi siya ang unang biktima na pinatay dito. Nakakatakot. Pareho pa naman tayong panggabi. Pero ang sabi ng mga residente, buntis lang ang binibiktima. Hoy Ason, bakit natahimik ka dyan? Hindi ka naman siguro buntis ano? Tanong ni Nanay Tere. Nay, tara na po. Kain na tayo. Kung saan-saan na po napupunta ang usapan nyo. Siya nga po pala, Nay. Pipila daw po kami mamaya sa plaza. May libreng gamot at check-up daw po para sa mga batang edad 10. Pwede po ba, pagkatapos nating magtinda ng kakanin, samahan nyo naman po ako ni Tia Ason? Sayang naman po eh. Bala ko po sanang patignan to mga ipin ko. Sabat ni Buboy. Naku Buboy, ipin? Ang alam ko, may mga sakit lang ang pwede. Pero sige, patignan mo kung anong nangyari dyan sa ngipin mo. Ang hilig mo kasi sa malalamig at matatamis. Ayan tuloy. Bata ka pa, sira na ang ngipin mo. O siya sige, sasama kami ng nanay mo mamaya. Pero ikaw, may sakit ka ba? Tugon ni Tia Ason. Naku Ason, kung pwede lang sana ipatingin tong nasa tagiliran ko. Kaso wala yatang ganun. Baka bata lang ang libre. Wala pa naman tayong pera. Pero tignan na lang natin mamaya. Siya nga pala Buboy. Ilang bilao ba ang pinatabi mo kay Mang Poldo? Baka mamaya marami na naman tayong hindi maubos. Alam mo naman, pagdating ng hapon kailangan naming umuwi ng tiyahin mo para makatulog kami ng kaunti. Mahirap ang magdamag na pasok ano? Tanong ni Nanay Tere. Nabahala si Buboy. Mukhang napadami ang pinatabi niyang kakanin. Pero iniisip niya na maraming tao sa plaza. Napangiti lang si Buboy sa ina.
hindi niya kayang ipagtapat ang totoo. Naku Buboy, alam ko na yung ngiti mo na yan. Sige na, kumain na tayo at aagahan talaga natin ang paglalako ngayon. Itong anak mo Tere, yayaman to. Ang bata pa ay ang taba ng utak. Abay hindi ko maabot ang mga iniisip. O siya, sige na. Ano bang ulam Buboy? Tanong ni Tia Ason. Iba talaga mag-isip si Buboy. Sige anak, alam kong madami ang ititinda natin. Pero kapag hindi naubos at medyo alanganin na ang oras, iiwan ka namin sa pwesto. Alam mo naman, may edad na kami ng tiyahin mo. Hindi na pwedeng. Naudlot ang sasabihin ni Nanay Tere. Bigla silang nakarinig ng ingay ng kapitbahay. Nagkatinginan pa ang tatlo dahil ayon sa kanila, merong nangyayari sa labas na kailangan ng agarang tulong. Binuksan ni Nanay Tere ang bintana para silipin kung anong nangyayari sa labas ng bakuran. Napatakip ng mukha si Buboy. Tumambad sa mata nila ang nakabiting babae. Wakwak ang dibdib at sinabit sa mismong bakod. Napatili naman ang isa sa mga kapitbahay nang makumpirma kung sino ang biktima. Ilang sandali lang, nagsidatingan na din ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Malaking palaisipan kung bakit merong gantong klase ng patayan sa lugar. Ayon sa mga pulis, nakilala ang biktima na nagtatrabaho sa bahay aliwan kung saan pumapasok si Tia Ason. Abay Ason, ilang kasama mo na ang sunod-sunod na biktima? Mukhang palapit ng palapit sa bakuran mo ang salarin. May alam ka ba sa mga nangyayari? Abay ngayon pa lang magsalita ka na. Makonsensya ka naman sa mga nangyayari. Wika ng kapitbahay na si Manong Baron. Naku, bakit ako? Saka ano namang kinalaman ko dyan? Kung ano man ang nangyayari, pakiusap, wala po kong kinalaman. Tugon ni Tia Ason. Sa ngayon po, wag na po muna kayong lumabas. Ano man ang maging-resulta ng investigasyon, aabisuhin na lang po namin kayong lahat. Sabat ng pulis. Aba mamang pulis, sana po magkaroon kagad ng resulta. Alam niyo naman po, hindi kami pwedeng pumirme sa bahay ng walang trabaho. Panggabi po ang pasok namin. Saka kung hindi kami lalabas ng bahay, paano kami mapubuhay niyan? Wika ni Nanay Tere. Tere, alam kong wala kayong kinalaman sa insidenteng ito. Pero posibleng kilala nyo. Mag-iingat kayo. Nalagyan na ng marka ang bahay nyo. Mukhang babalae. Dagdag ni Manong Baron. Nabahala si Nanay Tere, lalo pat wala makapagsabi ng dahilan sa patayan sa lugar. Ilang sandali pa, matapos tanggalin ang biktima sa bakod, nilagyan ng harang ng mga pulis ang lugar. Indikasyon na may nangyayaring patayan at nasa ilalim ito ng investigasyon. Samantalang si Buboy naman, nagpaalam sa mga pulis. Ayon sa kanya, kung hindi pwede ang nanay at tiyahin na lumabas, siya na lang ang aalis. Dagdag ng bata, gusto niyang makatulong lalo pat wala silang kakainin kung titigil sa pagpasok ang dalawa. Nanlulumo man at naaawa si Nanay Tere kay Buboy. Pero pinili nitong payagan na lang ang bata. Lalo pat ayon dito hindi pwedeng hindi maglako. Masasayang ang pinatabi ng mga bilao ng kakanin. Bago pa man umalis, pinapaunan nito ng ina ng pwedeng makain. Lalo pat alam niya na gugutumin ng anak. Ramdam din ni Nanay Tere na aabuti ng hapon si Buboy. Kaya para makatipid at hindi na bumili. Ilang sandali pa ang lumipas. Habang naglalakad ang bata papunta sa pwesto ni Mang Puldo, may nakasalubong itong babae. Sa paglalarawan ng bata,
Nakatalukbong ang ali ng itim na balabal. Tila dayo lang ito sa lugar. Babatiin sana ni Buboy ang babae. Pero bigla itong umisi ng nakakaloko sa kanya. Nagulat ang bata nang tumambad sa harap niya ang muka ng babae. Meron itong mapupulang mata at itim na mga ngipin. Napakunot ang noo ni Buboy nang malanghap ang amoy nito. Dahil sa sobrang baho, nahilo si Buboy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng pagkaduwal. Lalo pa nang bigla itong tumitig sa mga mata ng bata. Imbes na magsalita, nilampasan na lang niya ang babae at patakbong nilisan ng lugar. Oh, Buboy, parang pagod na pagod ka. Saka, Natigil sa pagsasalita si Mang Puldo nang mapansin na may kakaiba sa bata. Namumutla ito na tila takot na takot. Pinapasok ng matanda si Buboy at binigyan ng tubig. Nag-aalala itong hinawakan ang noo ni Buboy. anong nangyari sa'yo, Buboy? Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Kung hindi ka maayos, huwag ka na munang maglako. Baka mapano ka pa eh. Mahirap na. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Ang aga-aga putok ang balitang may patay sa harap ng bakuran niyo. Saka alam ko din kung bakit hindi mo kasama ang nanay at tiyahin mo. Nako, delikado na ang panahon ngayon. Lalo na't hindi natin kilala ang mga nakakasalubong. Ayos lang kung hindi mo kayang maglako ngayong araw. Gusto mo bang dalhin muna kita sa plaza? May mga voluntaryong nurse ngayon doon. Baka mamaya mapano ka pa. Tanong ni Mang Puldo. Mang Puldo, nakakita po ko ng aswang. Pero ayos lang naman po ko. Nalalambot lang po ko sa nakita ko Tugon ni Buboy. Abay, kumain ka na ba? Baka gutom lang yung nararamdaman mo. Paano naman titira ang aswang sa lugar natin? Masyadong maraming tao dito. Saka ito ang mapapayo ko sa iyo, Buboy. Kung wakwak nga ang nambibiktima, sigurado takot yan sa asin na may bawang. Pero maaaring tama ka din. Mabango sa pang-amoy nila ang mga buntis. Wika ni Mang Puldo. Sumagi sa isip ng bata ang tiyahin. Napaisip siya na baka si Tia Ason nga ang sunod na biktima nito. Biglang kinilabutan ang bata. Kung nagkataon, madadamay sila ng ina. Kaya hindi na niya maiwasang magtanong sa matanda. Ano nga ba ang sintomas ng buntis? Ayon kay Buboy, maaaring buntis ang tiyahin. Hindi naman nagdalawang isip ang matanda na tumugon sa tanong nito. Mang Puldo, hindi ko pa naman sigurado kung buntis talaga si Tia. Wala naman din po yung asawa. Paano po siya mabubuntis? Nag-aalala lang po ako. Pero Mang Puldo, pwede pa po ba ako maglako? Sayang naman ang kita ngayong araw Tanong ni Buboy. Siguraduhin mo muna. O siya, ganito. Bibigyan kita ng kaya mo lang may lako ngayong araw. Bibigyan din kita ng lana. Aapaw ito kung may aswang sa paligid. Nga pala, maayos ka na ba? Wala namang problema kung gusto mo magpahinga muna. Tugon ni Mang Puldo. Ayos na po ako. Lana? Ano po yun? Mang Puldo, kailangan ko na po makalako ngayon. Siguradong hindi makakapasok sila nanay mamaya. Alam niyo naman po, wala kaming ibang aasahan. Wika ng bata. Dalawa ang bibigay ko sa'yo. Ang isa, ibigay mo sa tiyahin mo. Yang isa naman sa'yo. Sabihin mong ihaplas niya yan sa tiyan niya. Magsisilbi ang pangontra, proteksyon at sabulag sa kanya. Tugon ng matanda. Napakunot ang noo ni Buboy habang pinapakinggan si Mang Puldo.
Sa haba ng sinabi ng matanda, pangontra lang ang naintindihan niya. Hindi na nagsalita pa ang bata. Hindi din naman niya alam ang itutugon sa matanda. Iniabot ni Mang Puldo ang dalawang maliit na bote na may lamang lana. Ayon kay Buboy, may dalawa itong kulay, puti at pula. Inilatag na din ng matanda ang bilao na may lamang kakanin. Samantala sinlid ni Buboy ang maliit na bote sa bulsa. Nagpasalamat ito ng marami at umalis. Magtatanghali na, pero hindi pa ubos ang mga paninda ni Buboy. Dumiretso na ito sa plaza kung saan nagaganap ang libreng panggagamot sa mga bata. Halos mapuno ang lugar, maging ang mga buntis na kapila doon. Nakangiti ang bata habang naghahanap ng pwestuhan. Minuto lang ang nakalipas. Kaagad nalimas ang kakanin ni Buboy. Dahil sa tuwa, balak pa niya sanang kumuha ng bilao. Pero muli niyang nakasalubong ang babae na may itim na balabal. Kinalabutan si Buboy. Nakaramdam siya ng kakaiba. Biglang umalinsangan ng paligid. Noong una binaliwala lang ito ng binata. Pero pagkapa niya sa bulsa kung saan naroon ang lana, halos mapasok siya sa init kaya nilabas niya ito. Nagulat siya nang mapansin na kumukulo ang lana. Dahil walang naintindihan sa sinabi ni Mang Puldo, pinili niyang balutin ito ng papel na pambalot sa kakanin. Wala sa loob niyang pinalik muli sa bulsa. Dahil bahagyang may natapon at may mabahong amoy ang lana. Nagpasya si Buboy na umuwi na lang dahil nahihiya siyang maamoy ng iba. Habang naglalakad, napaisip siya kung bakit ganun ang nangyari sa lana. Kaya imbes na dumiretso pa uwi, dumaan muna ito sa pwesto ng matanda. Pero sa kasamaang palad, hindi na niya naabutan si Mang Puldo. Nanlulumong umuwi na lang ang bata. O anak, hindi maipinta ang pagmumukha mo. Na paano ka ba? Tsaka parang ang baho mo. Tanong ng ina nang makita si Buboy. Wala ho, Nay. Siya nga po pala. Nasaan po si Tia? May ibibigay po ako sa kanya eh. Ang dami pong tao sa plaza. Naubos nga po kagad yung mga paninda ko eh. Oo nga po, Nay. Ang paho ko. Kaya nga po napauwi ako dahil dito eh. Umapaw po yung lana na binigay ni Mang Puldo. Eh nakasarado naman yun. Tugon ni Buboy. Lana? Bakit may lana? Para saan naman yan, anak? Tanong ni Nanay Tere. Naku, Nay. Ayon kay Mang Puldo, protection daw po yan. Para sa buntis. Buntis ba si Tia, Nay? Tugon ni Buboy. Natahimik ang ina. Maging siya ay nagtataka sa kapatid. Kaya pinasok na niya ito sa silid at kinumpronta. Nadatnan niyang nakaupo si Ason habang umiiyak sa gilid ng kama. Napabuntong hininga na lang si Nanay Tere. Sapat na ang nakita para makumpirma ang hinala. Tinabihan niya si Tia Ason at niyakap. Ramdam ni Nanay Tere ang dinadala ng kapatid kahit pa hindi nagsasalita. Dahil sa nalaman, napagtagpi-tagpi ni Nanay Tere ang nangyayari. Sumagi sa isip niya ang naganap kaninang umaga. Buboy anak, maghahanda tayo. Delikado ang buhay ng tiyahin mo. Ilang bote ba ng lana ang binigay sa'yo ni Mang Puldo? Diyos ko, Ason, tama na yung pag-iyak. Ito, ihaplas mo yan sa tiyan mo. Kung gusto mo pang mabuhay, sumunod ka sa mga sasabihin ko. Wika ni Nanay Tere. Bakit po, Nay? Ano po bang nangyayari? Saka, Nay, may naalala po ko. Bago po umapaw yung lana sa bulsa ko, may nakasalubong po akong ali. Nakatalok pong pa nga po siya ng itim na balabal eh. 2 beses ko na nga pong nakasalubong. Wika ni Buboy.
matanda, itim na balabal, tsaka may maupulang mga mata at itim na ngipin? Tanong ni Tia Ason. Napatango naman ang bata. Bago pa man magdilim, inihanda na ni Nanay Tire ang mga alam na pangkontra sa mga aswang, mga bawang at asin. Ayon pa sa kanya, hindi din siya makahingi ng tulong sa mga kapitbahay dahil iilan lang ang naniniwala sa kakaibang nilalang. Naisip ni Nanay Tire na baka mapagkamalan pa siyang baliw kung magsasabi ng patungkol sa mga aswang. Mag-aalas 7 pa lang tapos na silang maghapunan. Sinarado na din nila Buboy ang mga pinto at bintana. Batid nila na anumang oras, susugudin na sila ng aswang. Pinalibutan nila ng bawang at asin ang buong tahanan. Kahit hindi sigurado kung makakatulong yon, pero wala na silang pagpipilian. Maghahating gabi na pero gising pa din ang lahat. Hanggang sa nakarinig sila ng pagkalabog. Noong una, hindi pa ito malakas. Pero hindi nagtagal tila pilit na itong pumapasok. Ramdam nila ang ginagawang pagsira ng nilalang sa pinto. Sa tagpong yon, walang takot na nararamdaman si Nanay Tere. Kinuha niya ang lana at garapong may asin. Alam niyang yun lang ang magagamit kontra sa aswang. Dire, ano bang ginagawa mo? Diyos ko, baka... Tanong ni Tia Ason. Ako, Nanay. Kanina pa ako tinatakot ng aswang na yan eh. Akin na po. Hindi na napigil ng ina si Buboy. Bigla nitong inagaw ang lana at ang garapong may asin. Walang takot na tumayo sa tapat ng pinto at hinintay makapasok ang nilalang. Habang ang dalawa naman, nasa likuran lang ng bata. Nahimatay si Tia Ason na makalusot ang mga kamay ng nilalang. Sinabuyan ito ni Buboy ng asin at lana. Sumigaw ang nilalang na tila sobrang nasaktan. Sa tagpong yon, sumigaw si Nanay Tire ng tulong sa mga kapitbahay. Kaagad namang rumisponde ang mga ito. Ni hindi nakaporma ang aswang nang kuyugin siya ng mga taong bayan. Pero sa kasamaang palad, mabilis na nakalayo ang nilalang. Naghihiyawan ang mga tao dahil sa galit. Maraming salamat. Diyos ko, kung hindi kayo dumating, naging pangsabit na din siguro kami ng bakod. Buti na lang talaga. Ason! Hoy, Ason! Gising na. Ayos ka lang ba? Ligtas na tayo. Wika ni Nanay Tire. Napasigaw habang umiiyak si Tia Ason nang bumalik sa ulirat. Nanghingi ito ng tawad sa kapatid at maging sa pamangkin. Mabuti na lang, nalaman nila kagad ang lagay ni Tia Ason. Umaga nang pumutok sa sityo ang mga nangyari. Kaya lahat ng mga buntis at mga bata, pinag-iingat ng mga otoridad. Dahil sa mga kaganapan, tumigil na sa pagtatrabaho si Tia Ason sa pinapasukang bahay aliwan. Napagpasyahan na din ng pamilya na lumipat ng tirahan. Ramdam nilang hindi ligtas kung mamamalagi pa rin sila sa lugar. Lalo pat hindi naman napatay ang wakwak. Napagtanto din ng mga kapitbahay na wakwak nga ang salarin sa pagkamatay ng mga buntis. Magpas hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Buboy ang mga naganap kung paano muntik nang mabiktima ng wakwak ang pamilya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nolito. Taong 1985, Batangas. Isang kahig, isang tuka. Iyan ang tugon ni Nolito sa oras na matanong ang estado sa buhay. Hindi maikakaila. Ramdam ng pamilya ang kakulangan sa pinansyal na aspeto.
Si Nolito ay may 3 anak. Lahat ng ito ay magkakasunod ng edad. 6 na taon pa lang ang panganay. Kaya napakahirap para kay Nolito na buhayin ang mga anak. Pangarap ni Nolito, mapag-aral man lamang ang mga ito. Pero bigo siya dahil palaging may kakulangan ang pamilya sa pinansyal na aspeto. Nangyari ang lahat nang minsang magkasakit ang asawa. Dito unti-unting naubos ang lahat ng naipundar na pera sa pagpapagamot nito. Nang tuluyang mawala ang asawa, mag-isa na lang niyang itinaguyod ang mga anak. Hindi naman niya maiwanan ang mga ito dahil kailangan pang alagaan. Laking pasasalamat naman niya nang pumayag ang tiyahin na pansamantalang bantayan ang mga anak tuwing nasa trabaho. Sa maliit na baryo kung saan nakatira, karamihan sa hanap buhay ng mga tao ay pagsasaka. Hindi na ito bago kay Nolito. Sa katunayan, ang kapitan ng lugar ay may malaking sakahan. Lahat ay pwedeng tumulong pero limitado lang ang pag-aari nitong kalabaw. Madalas, kapag natataon na tumutulong si Nolito, nauubusan siya ng magagamit na kalabaw. Ayon sa kanya, mas madali sana ang gawain kung meron siyang pangsarili. Kaya naman minsan, napipilitan siyang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Isang gabi, habang abala sa paghuhugas ng mga pinggan, nakarinig siya ng yabag sa labas ng tahanan. Napakabigat ng bawat pagtapak nito, kaya napasilip si Nolito sa siwang ng kawayan. Nagulat siya nang makakita ng kalabaw. Nagmamadaling lumabas si Nolito. Nakatitig lang sa hayop at nagtataka kung saan ito nanggaling. Sa kanilang barangay, ang kapitan lang ang meron nito. Ni isa sa mga kapitbahay. Walang nagmamay-ari ng ganitong uri ng hayop. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi pa rin umaalis ang hayop sa labas. Pumasok na si Nolito sa tahanan at tinapos ang mga gawain upang makapagpahinga. Nang sumunod na araw, pagkalabas ng tahanan, nakita niya ang kalabaw. Naroon pa rin at tila hindi man lang gumagalaw sa pwesto. Kaya naman, lumapit si Nolito at itinali ang hayop sa bakuran. Buong maghapong naghintay si Nolito kung sakaling may kukuha. Pero wala namang nagpunta sa tahanan. Nagdasal si Nolito kung ito na ba ang biyayang bigay ng ama. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, wala namang napabalita sa barangay na may nawawalang kalabaw. Sa tuwing may nagtatanong kay Nolito kung saan galing ang kalabaw, sinasabi na lang niya na galing ito sa kapatid. Sa loob ni Nolito, baka nga biyaya ito sa kanya ng Panginoon. Patuloy lang siya sa pagdarasal. Sinabi na gagamitin lang ang kalabaw sa tama at sa trabaho. Samantala, nang una itong gamitin ni Nolito, wala namang kakaiba o may umangkin sa kalabaw, kaya diretso lang siya sa pagbibigay serbisyo. Sa katunayan, magmula ng araw na yon, naging sunod-sunod na ang kita dahil kung minsan, pinaparentahan na lang niya ang kalabaw. Hindi man sigurado kung mawawala ito, ipinagpapasalamat na lang niya ang pagkakataon. Isang gabi, habang natutulog pa ang mga anak, lumabas ng tahanan si Nolito para kausapin ang alaga. Simula nang minsang makapaglabas ng saloobin, naging sunod-sunod na ang pakikipag-usap ni Nolito sa kalabaw. Alam mo ikaw, napakalaki mong biyaya sa pamilya namin. Pero di ko talaga malaman eh. Saan ka ba talaga nanggaling? Isang gabi,
Bigla na lang kitang nakita sa labas ng bahay ko. Umamin ka nga sa akin. Sino ka ba talaga? Wika ni Nolito. Hanggang sa biglang nagulat si Nolito at muntik pang matumba. Sumagot ang kalabaw. Sinabi na panahon na para malaman ni Nolito kung sino ang dapat pasalamatan. Matapos yon, naglakad ang kalabaw papalayo sa kanya. Bagamat naguguluhan pa ang isipan, sinundan ito ni Nolito. Habang patuloy na nakasunod sa dinadaanan ng kalabaw, napansin ni Nolito na nagagawi sila sa parting bundok. Hindi naman ito pinansin ni Nolito. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Maya-maya pa, huminto ang kalabaw. Naroon sila sa itaas ng bundok kung saan may 2 puno ng akasya. Dahan-dahang lumapit ang kalabaw sa pagitan ng 2 puno. Wala mang hagdan. Napansin niya ang unti-unting pag-akyat ng kalabaw sa itaas. Ilang sandali pa, lumiwanag ang buong lugar. Nakita niya kung ano ang inaakyat ng kalabaw. May malaking tao sa lugar. Mas mataas pa ang sukat sa puno ng akasya. Meron itong isang mata at napakalaking bibig. Ang ipinagtataka ni Nolito, panay lang ang pagngiti at pagtawa ng nilalang. Samantala, umakyat ang kalabaw sa balikat ng nilalang. Hindi nagtagal. Dahan-dahang lumapit ang nilalang kay Nolito. Ayon dito, regalo sa kanya ang kalabaw. Paalala lang ng nilalang, huwag gagamitin ang hayop sa masamang gawain. Sa oras na magamit ito sa hindi tama, buhay niya ang magiging kapalit. Kagad namang sumang-ayon si Nolito. Matapos nun, bumalik ang nilalang sa pagitan ng 2 puno. Biglang nawala ang nilalang, habang ang kalabaw naman ay papalapit sa kanya. Ilang sandali siyang natigilan sa harap ng puno. Hindi ito makapaniwala sa mga nakita. Pero sa puntong yon, hindi na muli pang nagsalita ang kalabaw. Hanggang sa bumaba sila ng kabundukan. Kagaya kanina, ang kalabaw pa rin ang nagturo ng daan pauwi. Nang tuluyang makarating sa tahanan, kagad nang nagpahinga si Nolito. Idinaan na lang niya sa dasal ang lahat ng nakita. Ito pa lang ang unang beses niyang makaranas ng kakaibang bagay. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, bukod sa minsanang pagsasalita ng kalabaw, naging maayos naman ang pakikitungo ng hayop sa mga taong nagrerenta sa kanya. Sa katunayan, karamihan sa mga ito napapahanga dahil napakabait ng alagang kalabaw ni Nolito. Buong akala niya, tuloy-tuloy na ang swerteng mararanasan. Kaso nga lang, biglang nagkasakit ang kapatid niya. Hindi ito basta nawala. 2 linggo ang nakalilipas magmula nang dalhin niya ito sa albularyo. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, kaagad itong nagsalita. Sa oras na ipagpatuloy ang pag-ampon sa kalabaw, maaaring ang maging kapalit nito ay buhay ng bunsong kapatid. Dagdag pa ng manggagamot, sumpa ng nilalang ang nararamdamang sakit nito. Isang kondisyon na anumang oras na gustuhin ng bungisngis, kukunin na nito ng tuluyan ang bunsong kapatid. Dahil sa mga narinig, hindi na nagtagal pa si Nolito sa albularyo. Sinabi niya na sa araw ring yon, ibabalik na niya ang kalabaw. Dagdag pa ni Nolito, kahit sa anong bagay hindi niya ipagpapalit ang sariling kapatid. Samantala, bago ito makalis, pinayuhan siya ng albularyo. Magdala siya ng buhay na manok bilang alay
pagsapit ng 12:00 ng madaling araw. Sa ganitong oras, maaari niyang makausap ang nilalang. Kaya naman, 9:00 ng gabi ng araw na yon, nasa gubat na si Nolito. Dala ang 2 manok at alagang kalabaw. Matyaga itong nag-antay sa puno ng akasya. Eksaktong 12:00 ng gabi, lumabas na ang nilalang. Hindi man alam kung paano ito makakausap, pero naglakas loob pa rin siyang magsalita. Malaya niyang inihayag ang gustong sabihin. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang bungisngis. Habang pauwi si Nolito, kahit papano nakakaramdam siya ng lungkot, hindi na niya muli pang makakasama ang kalabaw. Sa maikling panahon na naging alaga, napamahal na ito sa kanya. Itinuring na niya itong bahagi ng pamilya. Nang sumunod na araw, nagising na lang si Nolito na wala na ang kalabaw sa bakuran. Habang ang bunsong kapatid naman, tuluyan ng umayos ang kalagayan. Bagamat nawala ng kabuhayan, hindi naman nagsisisi si Nolito. Ginawa niya ito para sa pamilya. Magmula ng araw na yon, lubos na nabuksan ng kaisipan niya sa mga kakaibang nilalang. Sa tuwing nakakakita naman ito ng kalabaw, hindi niya maiwasang maalala na minsang nagkaroon ng sariling kalabaw mula sa bungisngis. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Neryo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Camarines. Simula pagkabata, isa na sa pangarap ni Mang Neryo na magkaroon ng sariling negosyo. Wala man sa pamilya ang may ganitong uri ng hanap buhay. Para sa kanya, mas mabuti ang may sariling negosyo kesa mamasukan. Sa buong buhay ni Neryo, nasaksihan niya kung papaano tumanda na lang ang mga magulang sa pagtatrabaho sa pabrika. Nakita din niya ang singil sa katawan ng mga ito. Ni minsan, hindi nila naranasan makapagliwaliw. Buong buhay silang nagtatrabaho para mabuhay. Samantala, dahil sa pagtsatsaga at walang patid na pagdarasal, nakamit ni Neryo ang inaasam na maliit na negosyo. Sa bayan, doon sa kanilang maliit na munisipalidad, nagkaroon si Mang Neryo ng tindahan. Kahit papano, masasabing matagumpay ito dahil sa dami ng suki. Sa katunayan, may 2 ng katulong si Mang Neryo. Isa na roon ang kargador na si Tonton. Pero hindi ito normal na binata. Meron itong pagkabingi. Pero sa kabila ng kapansanan, naging napakasipag pa rin na kargador ang binata. Sa ilang buwan na paninilbihan kay Mang Neryo, nasanay na ang matanda na makipag-usap gamit ang senyas. Napakabait din ni Tonton at ni minsan, hindi nagkaroon ng problema si Mang Neryo. Kaya naman napalapit na sa puso niya ang binata. Itinuring na ni Mang Neryo na sariling anak si Tonton. Kaya gano'n na lang ang nararamdamang galit ni Mang Neryo sa tuwing may umaabuso sa kanya. Sa lugar nila, marami talaga ang mga kabataang walang magawa sa buhay. Puro kalokohan lang ang ginagawa sa sarili, lalo na kay Tonton na hindi naman naririnig ang nangyayari sa paligid. Isang araw, habang abala ang kargador sa pagbubuhat ng sako-sakong mga bigas, isa sa mga kabataan ang maiging nagmamasid sa kanya. Habang abala sa ginagawa si Tonton,
Marami na rin ang inaasikaso ni Mang Neryo, kaya hindi na gaanong nasaksihan pa ang mga pangyayari. Nakuha na lang ang atensyon niya nang may ilang tao sa paligid na bigla na lang sumigaw. Kagad nagmadali ang matanda at pinuntahan si Tonton. Ganun na lang ang pag-aalalang naramdaman niya nang makita ang basagulerong si Pico. Katabi si Tonton na nakaupo sa lupa habang nakaipit sa paanan ng kargang bigas. Punong-puno na ng dugo ang kaliwang bahagi ng ulo ni Tonton. Kaya nagmamadaling lumapit si Mang Neryo para madala ito sa ospital. Pero pilit na tumatanggi ang binata. Ayon sa kanya, kaya naman niya ang sarili at uuwi na muna ng tahanan. Siya na muna ang gagamot sa mga sugat. Paulit-ulit itong sinabihan ni Mang Neryo na dalhin sa ospital. Pero ang nais lang ng binata na mga panahong yun, makauwi na siya ng tahanan. Sa buong maghapon, hindi mapakali si Mang Neryo dahil hindi siya sanay na wala si Tonton. Kaya nang matapos makapagsara ng tindahan, nagpa siya itong puntahan ng tahanan ng binata para madalhan ng makakain at iilang gamot. Labis na nababahala ang matanda dahil mismong nakita kung gaano karami ang dugo na nawala sa binata. 7:00 ng gabi. Bilog ang buwan kaya hindi na nag-abala pa si Mang Neryo na magdala ng ilaw. Bit-bit lang niya ang supot na naglalaman ng pagkain. Kaya hindi siya nahirapan sa paglalakad. Samantala, nang makarating naman sa paanan ng bundok, kung saan naroon ang nag-iisang tahanan na pag-aari ni Tonton, hindi naman ito basta nakalapit dahil biglang nagsitahulan ang mga aso. Nakita ni Mang Neryo kung gaano ito kalaki, kaya nagtago na muna siya sa likod na malaking puno ng mangga. Mula roon, maiging nagmasid ang matanda. Bukas naman ang pintuan, pero hindi naman basta maaninag ang loob dahil wala namang pumapasok na liwanag sa tahanan. Maya-maya pa, may isang binata na lumabas ng tahanan. Hindi naman masigurado ni Mang Neryo kung si Tonton nga ba ito dahil base sa naaaninag sa buwan, mahaba ang buhok nito pero tila lalaki ko tumindig. Sa patuloy na pagmamasid ni Mang Neryo, naghuhukay ito sa gilid ng tahanan. Ganun na lang ang pagtatakang naramdaman niya. Alanganing oras na para gawin ito. Nang mawala ang tahulan ng mga aso, lalapit na sana si Mang Neryo para makuha ang atensyon ng hinihinalang si Tonton. Bigla na lang napatakip ng bibig si Mang Neryo. May sigbing lumapit sa kanya at nakatitig sa malalim na paraan. Nagmamadaling tumakbo papalayo si Mang Neryo at diretso nang umuwi ng tahanan. Buong magdamag itong hindi nakatulog dahil sa mga nasilayan. Kaya nagpasya ang matanda na agahan na lang ang pagbubukas ng tindahan. Hindi pa man nagpapakita ang araw, naabutan niyang nakaupo sa tabi ng tindahan si Tonton. Sa pamamagitan ng mga senyas, nagtanong si Mang Neryo kung maayos na ba ang pakiramdam ng binata. Ibinahagi din ng matanda ang karanasan sa pagpunta sa tahanan nito. Tumitig lang ang binata sa kanya. Hindi na ito tumugon. Diretso na sa pagtatrabaho. Maya-maya pa, isang ali ang sumugod sa tindahan ni Mang Neryo. Galit na hinahanap ang anak. Dinuduro si Tonton. Sinasabing ito ang dahilan ng pagkawala ng anak na si Pico. Dahil napakaingay ng ali at naniniwala siyang wala namang kinalaman si Tonton, nasigawan nito ni Mang Neryo. Kaya kaagad namang umalis ang ali. Buong maghapon walang humpay na nagtrabaho ang binata. Hindi na ito inistorbo pa ni Mang Neryo. Nababasa niya sa mga kilos at titig na may malalim itong iniisip. Samantala ng araw na yon, habang nagsasara ng tindahan si Mang Neryo,
Sumenya si Tonton sa kanya. Kung maaari sumama sa kanya ang matanda. Hindi naman nagdalawang isip si Mang Neryo. Kagad namang sumang-ayon sa binata. Habang naglalakad ang dalawa, hindi man lubos maipaliwanag pero kakaiba ang pakiramdam ni Mang Neryo. Maya-maya pa, nang malapit na sa tahanan ng binata, nakita niya kung papaano yumuko sa kasama ang sigbi na nadaanan. Samantala, sa pagbukas pa lang ng pinto ng tahanan, kaagad na umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Napatakip ng ilong ang matanda. Diretso lang na pumasok si Tonton at nakasunod pa rin si Mang Neryo. Habang abala ang binata sa ginagawa, nanatili lang ang matanda sa isang sulok. Sa kanyang pagmamasid, naagaw ang atensyon niya ng isang pares ng damit. Tinitigan ito ni Mang Neryo at biglang naalala. Kaparehas ito ng suot ni Pico bago nagawang basagin ang ulo ng binata. Tama kayo, Mang Neryo. Yan ang naiwang damit ni Pico. Di naman ako basta nananakit eh. Pwera na lang sa mga taong mapangabuso. Huwag ka po sanang matakot sa akin. Wala naman po akong balak na masama sa iyo eh. Gusto ko lang po sabihin sa inyo ang totoong laman ng isipan ko. Wika ng binata. Dahil sa narinig, napalingon si Mang Neryo. Hindi siya makapaniwalang nakapagsasalita ang binata. Niyaya nito si Mang Neryo sa kwarto. Malinaw na nakita ng matanda ang magkakapatong nakabaong. Hindi makapagsalita si Mang Neryo. Kagad na nagpaliwanag si Tonton. Lahat ng bangkay na yon, mapang-abuso at may naging atraso sa kanya. Kaya nga po ako nagbibingi-bingihan eh. May mga tao po talagang mas masahol pa ang ugali sa aming mga nilalang. Nagpapakatotoo lang naman ako sa iyo, Mang Neryo. Kung kakaibiganin niyo pa rin po ako, maraming salamat po. Kung hindi naman, naiintindihan po kita. Dagdag ni Tonton. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umuwi na ng tahanan ng matanda. Naguguluhan pa rin ang isipan ni Mang Neryo sa mga nagaganap. Pero pinili niyang hindi na magtanong pa. Sa pagdaan ng mga araw, dito niya unti-unting naintindihan. Tuluyan niyang natanggap ang katauhan ni Tonton. Ayon kay Mang Neryo, kailanman hindi niya naisip na paalisin ang binata. Napakalaki ng naitutulong nito sa tindahan. Samantala kagaya ng dati, nanatiling nagpanggap na bingi si Tonton. May iilan pa rin ginagawa ng kalokohan ng binata. Pero karamihan sa mga kabataan, natigil na sa pagpunteriya kay Tonton. Kumalat ang balita na ito ang pumatay kay Pico. Napilit namang itinatanggi ni Mang Neryo. Dahil sa mga pangyayari, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na muli pang nakita si Tonton sa lugar. Maging si Mang Neryo, hindi din alam kung nasaan na ang tinuring na kaibigan. Magpasa hanggang ngayon, sa tuwing nakakakilala si Mang Neryo ng bingi, palagi pa rin niyang naaalala si Tonton, ang aswang na kargador. Kwentong Bayan.